We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kabaturan, kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte Tan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan, Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kaago naman sa Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, COVID-19 cases sa syudad sang Iloilo liwat nga nagasaka. Average daily cases sa syudad nagalabot sa Rapulo tubtub 20. Samtang mga puso, City Health Office nagapanawagan sang liwat nga pagsuksok face mask. Yaring balita ang itutukan ni John Sala. Makabig balik sa normal na subong ang pagsinalayo sang tanan matapos sa 3 ka tuig nga pagpatuman sang health protocols tugas ang COVID-19 pandemic. Subong makitaan mo na ang mga yuhom sang tagsa-tagsa bangod halos tanan ang wala na nagasuksok sang face mask. Apang hinay-hinay sa pagkampante mga kapuso bangod sa datos ang Iloilo City Health Office. Talulupang doon ang liwat naman yung pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa syudad. Halin Enero tubtob kahapon yara na sa 1,211 ang na-record niya kaso sa syudad. Sa unang abahin sang tuig yara sa 2-3 ang average daily cases. Apang halin Nobyembre tubtob subong nga bulan 10 to 20 cases na ini. Para sa akon, biskan ano pa kagamay sang cases, dapat tuon na naton pansin kay ang gasugod bago magdako. So prevention is always better than cure para sa amon sa City Health. Pinakamataas nga numero nga natapikan sa Balatian Subong ang nagaedad 21 tubtob 30 anyos. Kalabanan sa mga kasong na-detect bangod sa mga routinary o kung requirement para sa ila ang magpa-RT-PCR test kaangay nilang sa mga nagapa-dialysis, opera o kung naga-duty sa ospital o kung bangod man close contacts ang isa ka confirmed case. Kalabanan ang mild cases. Nagapanawagan naman sa publiko ang CHO nga liwat nga maggamit sang mask, ilabi na nga madamo subong ang nagabakasyon. Nagapatigayon sa mga pagtililipon kaangay nilang sa mga Christmas party. Actually, nag-meeting kami na notice namon nga this December, especially sang nagpanubo na kita sang pagdula sang mass nagadamo na ang gatherings, nagakadto na ang mga tao sa Manila for the conventions. Damo na sang ginatawag naton nga parties, Christmas parties, kaga-open na ang malls. Damo na ang wala naga-face mask subong. So gid namo na attribute ang pagsaka sang cases naton. Ang Iloy naman nga si Mary Grace, apisar nga dugang gastos kag daw ginakuga kuno kun magsuksok sang face mask, mas pilion na lang kuno nga maggamit siniliwat pananglitan nga maglala ang sitwasyon. Sa ako kung man lang, kung naman mabalik naman ang gataas naman ng COVID, balik naman liwat ang mask. Okay naman ito, support sa aton kalawasan. Hugot man yung ginatutukan sang health experts ang mga nagpartisipar sa 18th National Scout Jamboree. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas. Mga pasaway, 8 kamay empleyado sa Negros Occidental Provincial Government nagpositibo sa drug test. Nakatutok Cesar Dales. May mga ngalan na nga ginauyatan si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II sa mga empleyado nga nagpositibo sa ginhimo nga drug test sa Disyembre 11 kag 12. Kagabigin pabalo ini nga may mga nagpositibo nga 8 kag 20 nga nakitaan sa gray results o kung kinahanglan pa nga ipaidalom liwat sa test. Ang 8 ka mga empleyado nga ginapahayag kalabanan lalaki ginpaidalom naman sa confirmatory test. Ang nag-positive, ang atong may gray results, were sent already for confirmatory tests. Kadasig, no? And I think successful ta. Nagpasalig ang provincial government nga sundo ng lahi kung nanugidman ang mga resulta. Ara naman na sa lahi natin kung anong mga sanctions, no? Sa mga GO, we will not anymore renew
ang ilang mga contracts is coming January. Sa mga regular employees, we will also initiate administrative cases. Ginkumpirma man sini nga wala sang opisyales ang probinsya nga nagpositibo. Natala naman nga ipaidalom sa test sa mga empleyado sang district hospitals pananglitan maabot ang test kits nga ginbakal sang LGU. Sa sini nga semana, lauman nga maabot ang resulta sang nasambit nga test. Upod kay Ruel Banggoy, Test or Dalet. 1 Western Visayas. Mga vendor, #feeling blessed. Subong nga Pasko bangod sa liwat nga pagpahanugot sa ila sang Iloilo City LGU nga makabaligya sa sidewalk. Mas dako nga kita amat-amat na nga nabatsyagan sa mga manugbaligya. Ini ang gitutukan ni John Sala. Makayuhum-yuhum na kuno subong si Manong Eliserio bangon ang iyakita nga 200 tubtob 300 pesos ang mga tinalikdan nga semana. Sa karon naga-take home na kuno ini sang 1,000 pesos pasaka. Halin sang ginpahanugutan liwat sang Iloilo City Government ang open sidewalk vending o kung paghatag sang ligwa sa mga sidewalk vendors nga makabaligya sa mga sidewalk sang syudad. Ang negosyo ni Manong Eliserio mas nagdako ang kita. Sang wala kami kapag start medyo pigado subong kayo naka-side sa piyak dito. Medyo mayo na nakabarbintaman. Ang pagpahanugot sa open sidewalk vendors ang tubtob December 31 bilang konsiderasyon sini nga holiday season. Apang hirit sini, tani hindi lang tubtob 31 kundi balik na kuno kun tani isang una nga bisan diin na lang sila sarang makapwesto. Mas mayadre. Kasi subong kayo naman lang kaya tawag nga open sidewalk. Siyempre tugtan man ni Mayor Sa datos ng Public Safety Management Office, 158 ka mga vendor ang nahatagan sang permit sa city proper area, partikular na sa Isnart, J.M. Basa, Ledesma, Valeria Delgado, kag Delgado. 24 naman sa distrito sang Mandurriao, 20 sa Molo, kag 18 sa Haro. Si Marang Jane nga may tindahan diri sa Dalan J.M. Basa, nagkuha sang permit nga maka-extend sa guwa sang iya establishmento. Siyempre, kaya additional income para sa amon. Kung siya naman ang pamakuton, mas maayo kuno nga hasta langgid sa December 31. Para lang sa Christmas, at least makaano man ang mga tao. Pero kung all year round, hindi na masadya. Magutok ng city. Hugot naman ang panawagan sang city government sa mga vendors nga ipabilin ang katinlo sa ilang mga lugar. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala. 1 Western Visayas. Agod malikawan na ang aksidente nga ginkamatay sang 19 ka mga persona, mga bus, trucks kag iban pa nga mabugat nga salakyan wala na ginapalabay sa ginbansagan nga killer curve. DPWH 6 mapadala sang engineers agud tun-an ang posible pagbago sa dalan. Si Tess Ordales nakatutok. Tuwig 1959 pa lang manamuna sa aksidente nga nagluntad sa ginbansagan nga killer curve sa bahin sa Igbukagay, Hamtic-Antique base sa record nga nauyatan sa provincial government. Pinagaulihing aksidente sa Disyembre 5 sa rin 19 ang napatay. Hindi iluyag sa LGU nga maliwat painigan ni matapos ang aksidente, ginapalikaw na sa paglabay sa lugar ang mga bus at relago nga mga trucks. Ang mga four-wheel vehicles, tricycle kag motorsiklo na lang ang pwede makalabay. The truth is padaus-dus eh. So kapag ang sasakyan mo, medyo mahina ang brakes o wala ng brakes, diretso ka talaga sa curve na yun because mabigat ang karga mo. Sa bahin sang Tiola, San Joaquin, nagabantay ang mga tanong ng opisyales sa barangay agud masiguro nga sa alternatibo nga dalan kung sa coastal road malabayan dalago nga mga salakyan. Hulaton pa nga matapos ang investigasyon, antisesisyonan kung liwat nga buksan ang dalan sa dalago nga mga truck. Ginkumpirma naman ni Governor Cadiao nga personal sini nga na istorya si DPWH Secretary Manuel Bonoan kung sarili agin plastar mga plano lakip ng 140 meters sa point-to-point road para makalikaw sa killer curve. Asyak siya eh. Kasi every time na may nahuhulog, ginagawa lang siya. Alam mo lang, barrier, warning signs. Pero after a while mo, wala naman from another accident. So, maybe, it's time for us to reroute and abandon that curve. Ano man oras mapadala sang high-level engineers ang DPWH sa Hamtic-Antique agud tuna na gideduso nga bagong nga ruta. Samtang bukas ang Balicar Transit sa ginahimong investigasyon sang kapulisan, lakip ng kuha sang CCTV nga nagapakita nga may ginkayo sa bahin sa Barangay Lindero, Tobias Fournier, ang driver kag konduktor antes ang aksidente. Wala man kami may ginakayo ka, no, considering
pwede na siya namon ipakita ang namon mga records sa mga check-up ng units namon. So we welcome ito amo sina ang mga investigation. Aras 12 nila nga hapon nagpatigayo na sang show cause hearing ang LTFRB o ng tiglawas ang bus company kung sa rin ginhatagan ni isang tsansa nga mag-esplikara sa gilabahin sa natabo nga aksidente. Upod kay Romel Porquilla, Tess Ordales, One Western Visayas. Samtama kapuso sa Bacolod City naman, formal na ang ginpalalaan sa Barangay Sigang Airport sa isa ka summon letter ang foreigner nga ginareklamo sa pagpanghilo sa mga ido sa barangay. Ipatawag ini agud mapatpat sa opisyal ang reklamo kay ebidensya nga nagalibot ini agud panghiluan ang mga ido sa dalan. Magapakigangot man sa Department of Foreign Affairs ang grupo nga Community for Animal Rescue Efforts Incorporated o CARE kung legal bala ang pagtinirsini sa Bacolod City. Klaro sa grupo nga pasakanin isang kaso sa paglapas ng animal welfare. We haven't talked to him personally. So, much better to kung ara gid siya personally coming from the horse's mouth. At tagaan na siya summon. I hope he would appear. Last time I heard daw, he was illegal. So, I still need to confirm it. Siyam ka mga tribo nga mapasakop sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2024 nagpasundayag sang ilang patilaw nga performances, kultura kag madinuagon nga kasaysayan sang tagsa ka mga Kabanwahanan nga ila ginarepresentar highlights sang ila mga performance. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Iloilo Provincial Capital. John, kamusta dira? Jert, excited ng tanan para sa Dinagyang Festival 2024 bangod kagina. Kasaksihan ta ang mga patilaw nga performances ang siyam ka mga tribo nga magapasakop sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Kag for the first time ever, exclusive para sa mga Kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo ang kompetisyon. Matahom, madinuagon, manggaranon nga kultura kag kasaysayan. Pila lang ini sa mga tinaga nga sarang mapaanggid sa probinsya sang Iloilo. Kag sa opisyal nga pagpakilala sang siyam ka mga tribo nga magapasundayag sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2024, initanan ang nasaksihan sa ila patilaw nga performances. Ginpasalida sang Banwa sang Leon ang ila kaing festival. Madinuagon nga kasag festival naman ang entry sang Banwa sang Banate. Halad kay San Vicente Ferrer ang Saad Festival sang Leganes. Katagban Festival ang ginbida sang Banwa sang Uton. Tultugan Festival naman ang magatiglawas sa Bamboo Capital of Panay nga Banwa sang Maasin. Ang Matahom nga Banaag Festival naman ang iya sang Banwa sang Anilaw. Ang maragtas nga kasaysayan sang Cry of Helicon ang ginpasalida sang Nulusena. Kapagsik kag enerhiya naman ang ginpakita sa Pantat Festival sang Zaraga. Kag syempre, ang defending champion nga hirinugyaw sugidanon sang Kalinog ang wala man nagpaulihi. Ang mga banwa ang bida, magapadayaw ang aton mga banwa sang ilang festivals, offering an authentic experience that will showcase the depth and diversity sa mga nagkalain-lain na produkto kag kultura sang kada banwa. Ang kasadyahan sa Kabanwahanan ang isa sa mga highlight activities ng Dinagyang Festival 2024 na iwaton sa Enero 27. Sa Enero 5, natalana naman ang opening salvo sini. This is an opportunity to showcase the culture of the province, which is also the culture of Iloilo City, to showcase our festivals. The kasadyahan sa Kabanwahanan will be the display window of the festivals of our municipalities and our tourism industry. Maluwas sinigin buksan man ang kasadyahan sa Kabanwahanan costume exhibit. Jert, ang tagsa ka mga tribo ang magabaton sang 1 million pesos nga subsidy gikan sa Iloilo Provincial Government. Kag magluwas sini may araman sang financial assistance kag syempre suporta ang tagsa ka local government unit sa ilang mga tribo nga magapasundayag para sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa Dinagyang 2024. Jert? Madamo gid nga salamat kapuso John Sala.
Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga drivers ang traditional jeepney nga wala nakapakonsolidate, ginkasubo ang anunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. nga tubtob na lang gid sa Disyembre 31 ang deadline kag hindi na ang mga ini makabiyahe sa mga dalanon. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Mathag ang pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. kahapon nga wala na sang extension ng consolidation matapos ang December 31 nga deadline. Gani ang pila ka mga driver nagapanumdum na sang pwede himuon nga palangabuyan kung hindi na makabiyahe sa dalan. Wala na tanang mahimo sang hila nga desisyon nga mo sinasar. Kaya amo nang nadesisyonan sa aton nga pinuno, sundon ta nagila na guro. Para nga matawhay man ang lagan man sa syudad taman madulaan ta sang aton nga pangabuhi nga parte sa pagbiyahe. Dati mangita man tayo ba nga alternative source para nga mabuhi man tayo. 25 katuig na nga PUJ driver si Tatay Rico. Nasubuan nini nga magbulag sa iya jeep pero mas nasubuan nini nga wala na sang ipakaon sa iya pamilya. Mangitan man liwat nga dala ni, applyan nga driver ni. Iti amo nam lang yung pangbuyan tan ni. Iti wen man tamimo kan di nagbiyahe. Di mangita naman ta iban nga driver ni. Base sa anunsyo ni PBBM, ang mga operator nga mapaslawan nga magpag-consolidate natin sa December 31, hindi na sarang nga maka-operate. Ang consolidation kawahin lang sa proseso sa pag-upgrade sa gila units, halin sa tradisyonal apakado sa modernized nga salakyan. Samtang wala naman sang plano magpasakop sa untat biyahe ang mga transport group sa syudad sa Iloilo, gani wala sang dapat kabalakan ng publiko. Sunod kay Boyet Parcon, presidente sang WVTC, suportado nila ang PUV modernization program sa gobyerno. Why kami kay sa subong araan kita may mga unit na kita kag gindula na naton ini nga pag-upod sa mga strike no kag aton sa ginarespeto man nato no ang ila sini diri nga kausa kay ti kausa nila. Naganunsyo ang piston sang Disyembre 14 tubdob 15 nga untat biyahe bilang panawagan sa December 31 nga deadline sa consolidation. Upod kay Romel Porquia, Tess Ordales. 1 Western Visayas. Babog sa presyo naman sa kalamay sa probinsya sang Negros Occidental nagdubo. Unifed, nagpangayo na sang bulig sa gobyerno. Nakatutok Aileen Pedreso. Halin sa 3,000 pesos, nagdubo sa 2,500 ang presyo sang kada sako sang kalamay sa Negros Occidental. Ang sa 60 pesos kada kilo, nahimo na nga 50 pesos. Sunod sa United Sugar Producers Federation, kung Unifed, ang nasambit nga pagdubo sa presyo sang baklanay sang kalamay subong nga Disyembre, makabig dako ang kaperdihan, ilabi na sa mga magagmay nga sugar planters. This is really bad. This is all manipulated by the trader. Mapanubuhan. Ipirde kita daya. Bangod sa Nobyembre pagin bakalang supply sang kalamay, may pila ka mga manubaligya sa syudad sang Bacolod nga wala pa nagpanubo sang presyo. Nang 80 per kilo, kag partida 75. Nagsulat na kay President Ferdinand Marcos Jr. sila mata agud mangayos ang bulig sa kaperdihan sang sugar planter sa probinsya. Ginahingyo man sini sa presidente nga kung tani ibalik na ang 3,000 nga presyo sa kada sako. Nagalaom naman ang mga small planters sa probinsya nga sa bulig sang gobyerno makabawi ang mga ini sa unang quarter sang tuig 2024. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Implementasyon sang underground cabling project sang More Power sa Iloilo City nagsugod na. Proyekto target nga matapos sa June 2024. Ini ang gitutukan ni John Sala. Isa sa mga makabig imahe sang syudad sang Iloilo ang Calle Real. Ini ang nagasimbolo sang madidalagon nga komersyo sang syudad sa mga nagliligad nga dekada. Isa man ini sa makabig atraksyon sa syudad. Apang eyesore kon makabig ang wires nga nagasablag sa tagsa ka picture taking sa lugar. Si Manong Aladin diri ginalagaw ang mga bisita sini nga tagaluwas sang rehiyon. Suno sa iya, pangguba sang view ang mga nagawayway nga kable sang kuryente kag telco. Gani sa pagsugod sang civil works, lakip na ang dredging kag drilling activities nga kabahin sa underground distribution services project o kunang paghalin sa idalom sang duta sa mga wire sa kuryente. Isa si Aladin sa mga excited nga matapos na ini. Oo, para makita ang mga heritage building na namin lang taon. Kag daw kataway lang balaw. But for the drilling, we already completed the 75%, but the whole project,
is 35%. Then it will be completed by June 2024. Ano pa rin yan siya, napasok pa rin sa 240 days. Dugang naman nga 2 ka bulan na kinahanglan sang more power agod nga matransfer ang tanan nga mga kable underground. Hindi man makabi nga huol sa mga motorista ang proyekto bangod 7 p.m. to 7 a.m. aktibidad sa lugar. Manumduman nga masobra 94 million pesos ang balor sang proyekto nga ginpangunahan sang power distributor. Nga pag-aabagahon naman sa mga konsumidor ang gasto. Apang pasalig sang more power, minimal lang ini. Depende sa maaprubahan sang ERC. Sa karon nagapabilin sa sobra 10 pesos per kilowatt hour ang sukot sang more power. Upod kay Hans Discieto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapusugin buksan na sa mga motorista ang Hibaw-an flyover sa distrito sang Mandurriao halin kahapon. Sa ginapatigayon nga inaugurasyon kahapon nga ginpangunahan ni former Senator Franklin Drilon kag DPWH 6 Assistant Regional Director Engineer Jose Alfruto ang ribbon cutting. Nagabiso naman si Engineer Fruto sa mga motorista nga ginadumilian ang paglabay sang 3-axled vehicle, tricycle kag bisikleta sa flyover. May kalabaon nga 240 meters ang flyover kag may kabugusan nga 591 million pesos nga pondo. Ang opening sini kahapon ang hindi pa pinal nga bahin sang proyekto bangod magapatigayon pa sang rehabilitasyon sang dalan sa idalom sini. Nahibaluan isa ang Hibaw-an flyover sa ngin major projects ni Drilon ante siya nagbiya sa Senado. Suno kay Drilon mangin dako nga bulig ang flyover sa pagpahagan-hagan sang trapiko sa lugar kag sa intersection nga nahamtang sa area. Ginkabiliban sa iya mga katrabaho plus ang netizens ang dalaga talent ni Rahil Birya sa abot kamay na pangarap. Hindi lang kuno kilig ang iya dala o kunang kaya sa naman nga role, kundi pati sa action man. Sa isa ka behind-the-scene video gagin post online, makitaan nga may makaaway si Harry nga karakter sini. Nagbilib ang fan sa pagka-versatile sa aktor. Mata pa lang, palaban na. Ini ang pag-describe asang pila ka mga katrabaho ni Optimum star Claudine Barreto sa iya. Ilabi na sa Lovers and Liars. Isa sa mga makapamatuod si Remo si Shira Diaz. Sa isa ka-interview, gitpahayag ni Shira nga nagkadala ini sa emosyon sa kada eksena. Ilabi na sa intense scene sa bagod effortless sa acting ni Claudine. Dream ko ni Shira nga maging kasubong ni Claudine sa pila ka adlaw. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa Black Rider. Si Banek ag si Elias mas maging malapit na sa isa kag-isa. Ag isa ka-witness sa Palanga Massacre, makilala na ni Black Rider. Inakagiban pa ang aksyon ng mga eksena, bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Dako ang nangin kontribusyon sa mga rookie player nga makabig new heroes of the game subong nga NCAA Season 99. Ginkabos man sa Game 2 sang finals ang Mapua Cardinals, dako naman ang natipon nga puntos sang rookie nga si JC Recto, 14 points kag 15 rebounds ang iya ginhatag sa Mapua. Samtang talalupang don man ang consistency sa hampang sang Season 99 rookie MVP nga si Clint Escamis. Sa piyak nga bahin todo kayod man ang mga rookie sang San Beda Red Lions sa pagpanguna sang King Lion nga si Jacob Cortez. Nagbilin sang marka sa Game 2 sang finals ang clutch points ni Cortez sa final minute sang hampang nga naka-records ng 21 points. Nakita man ang ining skills ni Cortez sa mga nagliligad nila nga mga hampang. Bantayan ang knockout game sang Mapua Cardinals kag San Beda Red Lions sa Game 3 sang finals sang NCAA Season 99 Men's Basketball sa Domingo na ina, December 17, 2 p.m. live gamalantaw sa GMA kag GTV. Samtang sa Bacolod City naman, mga kapuso, mga estudyante ipaidalom sa training sa Philippine Information Agency kag isa ka universidad. Agud mahangpan ang importansya sang power of information sa tunga sang digital age. Yaring balita nga gintutukan.
Ginato si estudyante gikan sa nakalain-lain nga Humanities and Social Sciences Departments. Sa mga buluthuan sa syudad sa Bacolod, ang ginhanas ang ihibalo kag ginpasangkad ang abilidad sa fact-checking. Ining pamaagi sang Philippine Information Agency 6, agud mapasangkad ang ihibalo sa mga pamatanon sa tunga sang digital era, ilabi na sa mga transaksyon sa gobyerno. Dako naman siya nga bulig because we learned a lot of things. First, as a mass comm student, grabe nga dugang experience para sa akon. Sunday Sebastian sa Bacolod City National High School kag Almar sang Bata National High School. Lunsay award-winning campus paper writers. #challenge accepted sa pagpanghangkat sa mag-aangay nga kabataan nga mangin maalam sa impormasyon nga makuha. Ang mga programs like this can enhance man sa ngamon nga nabalaan, especially knowledge with regards sa information as well as journalism. Ginengganyo man sang PIA kag sang academe ang mga campus writers nga liwat nga magproduser sa ilang newspaper, ilabi na nga nauntat ang mga inibangod sa pandemya. A bird's eye view sa inyo kurso o BA Communication. No? As you know, jutay lang ang gatake sang BA Com because maybe they don't really understand what it means to be a graduate of BA Com. Ang programa ang mas palaparon pagid ang sakop sa 2024 agud mas matutukan ang kampanya Batok Fake News kag online scams nga nagapang biktima kabataan. Opo, Kiril Quisillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, kumpara kahapon, nagabaskog na ang northeast monsoon o kun hangin amihan. Nagalabot na ini subong sa bilog nga northern kag central Luzon. Samtang ang easterlies padayon ng pagluntad sa nabiling nga bahin sang pungsod. Magluwas sa duwa ka weather systems, posible man ang localized thunderstorm sa pila ka lugar. Base sa datos ng Metro Weather, magaulan sa pila ka bahin sang Western Visayas. Lakip na ang Aklan, Capiz kag pila ka bahin sang Negros Occidental. May mga pag-ulan man sa iban pang bahin sang pungsod. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 12 days na lang, Pasko na. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, ang subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gini salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Ngayong Pasko, ikaw ang blessing ko. Ngayong Pasko. Sa yakap mo ako ay nananabik. Sa Pasko ang tanging kong hiling. Ikaw ay aking laging makapiling. At sabay natin awitin